Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, ginugunita natin ngayon si San Alfonso Ligori at ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na ang mga bagay na pangkaraniwang ginagawa natin ay pwedeng magdulot sa paglimot sa lalong mahalaga sa ating nakasasalamuha. Nakasasalamuha natin ang Panginoon sa pinakaordinaryong pagkakataon ng ating buhay. Huwag natin siyang hanapin sa mga milagro at malaking mga pangyayari ng ating buhay. Sapagkat sa pinakaordinaryo nito, sinasabi niyang kasama natin siya sa pang-araw-araw nating paglalakbay. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, lagi mong dinudulutan ang bagong uliran sa kagitingan, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng Obispong San Alfonso Maria, na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak, upang makamtan namin sa langit ang tinatamo niyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayo magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayo magtitipon. Huwag kayo magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng 1 bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw,
magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayo maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya't huwag kayong magtatrabaho. Yan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin, ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambulit tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang Diyos di ito'y nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan. Nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumukuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagkakilala at pagsampanadaya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kabanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At ngayon, sa ating ebanghelyo, ay kung mapapansin po natin, ay si Jesus ay dumalaw sa kanya pong pamilya. At gusto ko pong balikan yung sinabi ni St. Alfonso Ligori. Sabi niya, familiarity breeds contempt.
Sa talatang ito ay bumalik si Jesus sa kanyang bayan na kanyang sinilangan, na kung saan nagduda at hindi pinaniwalaan ng kanyang mismong pamilya. Kaya nga, at kanyang mga kamag-anak. Kaya nga, ang simpleng matutunan dito at tanong ay, sino ba ito? Parang sino ka ba? Anak na lang ng karpentero. Itinuturo sa atin, pag yung labis na pagkasanay natin, yung familiarization natin sa tao, lalo na sa ating Panginoon, simba ka lang simba lang ng simba, pero wala na sa iyong pagsisimba. Isa na lang siyang routine sa loob ng bahay. Yung mga binibigay ng magulang mo, parang normal na lang. Lagi kang naghahanap ng iba at hindi ka na nagkakaroon o nawawala na yung sense of gratitude na akala mo para na lang siyang normal ang lahat. Pero pag yung mga wala, maliit na bagay man sa'yo, pag hiningi mo, hindi binigay, nagagalit ka. Pero yung ang laking bagay na binibigay sa'yo ng pamilya mo, may internet ka, may telepono ka, may pagkain ka, nakatutulog ka ng maayos sa malambot na kama, o maayos na pagkain, parang wala lang sa'yo. Ni hindi ka nga nagpapasalamat. Kaya ginigit sa atin po ni San Alfonso Liguori ngayong araw na ito, ang too much familiarization ay nagpapapanglaw sa ating pag-unawa na pwedeng humadlang sa ating kakayanang makita ang mahalagang bagay sa ordinaryong pangyayari ng ating buhay. Ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito, mga kapanalig, pag-isipan mo ito. Paano mo maaaring hindi mapansin ang presensya ng Diyos? Araw-araw kanyang sinasamahan sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa pagkaing meron ka sa lamesa, sa pagtulog mo ng mahimbing, nandun ang Diyos. Ngunit sa tingin mo'y wala. Kaya nga, sinasabi muli sa atin ni San Alfonso, reminds us our familiarity, prevent us from seeing the divine in every situation. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ay ating maintindihan ang matinding hamon ng Panginoon. Isa pa, di ba, nagdadasal ka na magkaroon ka ng trabaho. Wala ka naman trabaho, walang kita, wala lahat. Then pinagbigyan ka ng Panginoon, in-interview ka. Tapos nung may trabaho ka na, ang question mo na agad, ang baba naman ng sweldo, wala man lang increase. Alam nyo, doon sa ating binabasa, itong atin pong unang pagbasa, patuloy dito na yung mga bagay na meron sila, yung manna at yung iba pa, yun ang bumusog sa kanila at naging mapagpasalamat sila sa Diyos. Kapanalig, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Hindi ko sinasabi, I'm not advocating yung lahat dapat maliit ang sweldo. What I'm saying is, we should be grateful and remove the entitlement that is in us. Kung ano yung meron, ipagpasalamat sa Diyos at magsikap, magkaroon ng, halimbawa, magkaroon ka ng ibang pagkakakitaan, hindi yung reklamo ka ng reklamo, itong trabaho kong to, ito naman yung nagpapakain sa'yo. Yung pamilya mo na nagbibigay sa'yo ng lahat, pero ang dami mong inireklamo. Masyado nang mataas yung sense of entitlement na meron ka, kapanalig. Kaya sa araw na ito ay atin pong muling pagbalik tanawan ang kahalagahan po ng mga bagay sa ordinaryo nitong pagkakataon na maging mapagpasalamat sa Diyos. Pangalawa, na dapat nating makita, yung rejection. Yung rejection. Naalala nyo, mga kabanalig, na kung saan si Jesus mismo ni-reject ng kanyang mga kababayan. Di ba? Sa kabila ng karunungan, mga himala ni Jesus, itinakwil siya ng mga taga-Nazaret. Kahit anong nangyari, nalimit yung kanyang milagro. Kapatid,
when you experience rejection in your life, sometimes nalilimit din yung pag-unawa, nalilimit yung ating pong pag-intindi. Pero mga kapanalig, ipinakikita sa rejection na ito ang pananampalataya ni Jesus sa kanyang Ama, na sa kabila ng pagkaranas niya ng rejection ay nagawa niyang maging mapagpasalamat at magtiwala sa Diyos. Sabi nga ni St. Alfonso Liguori, mga kapanalig, he who trusts in God can do all things. Ang tiwala na meron tayo sa ating Panginoon ang magdudulot at mag-uudyok sa ating gawin anuman ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Binibigyan diin ni St. Alfonso Liguori, mga kapanalig, that true faith allow us to overcome obstacles and to continue to pursue the mission despite the opposition. Mga kapanalig, consider how you respond to rejection in your faith journey. Nawa ang mga rejection na ito ay magdulot sa atin ng kalakasan. Sabi nga nila, rejection is not God's punishment, is God's redirection. Gets mo? Amen. Mga kabanalig, dumulog tayo sa ating Panginoon at sabihin natin na may kapakumbabaan, Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga misyonero, naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga magulang ng may kapansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat ng nagdurusa sa kani-kanilang tahanan o sa ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga namimighati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingain ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Mga kabanalig, atin pong isama sa ating panalangin ang mga panalangin ng mga nag-alay na madalamisang ito, ang ating mga Eucharistic Advocate, ang ating mga pansariling kahilingan. Sa kahimikan ng ating puso, idulog natin sila sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo. Pakinggan ang mga mimithiin at binhiin ng aming mga kabanalig. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos,
o Panginoon, lahat ay biyayang aming idampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kabanalig at ipaghahain ni Galugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagalabin mo ang kalooban namin sa dingas sa iyong Espiritu, na ipagkaloob mo kay San Alfonso Maria para may pagdiwang ang paghahain ito. At sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magba sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumaiyo rin. sa Diyos sa inyong puso't diwa, Tinaas na namin sa Panginoon. masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, duning marapat ni kaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Liguori pinararangalan sa pamumuhay niyang totoo at uliran, sa pagiging maasahan sa panunungkulan, kahit si Jesucristo ay maasahan sa katapatan, ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ilang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay natitipon. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu kayong manal mga kaloob na ito, pangpara sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yan, inabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang kapunan, hinawakan niyang kalis, muling kayo pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago't walang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagbabadawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at may pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng galis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kayo magsalo-salo
sa katawan na dugo ni Kristo, mabuglo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Leo namin Santo Baba, kaisa ni Elias aming obispo, tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, na kanyang kalisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon at Diyos, payag natin na may lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami at sa masama pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iyus at ang kapahamakan. Samantalang aming pinanabighan ng dakilang araw pagkapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kabayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kabayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo, Panginoon, ang iyong pananampalataya, huwag ang iyong mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kabayapaan, magkasingalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kabayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Mapapalad tayong tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kabanalig, samahan po ninyo ako sa pananalangin para sa mga may sakit. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati, kalusugan ng mga may sakit. Lubos ka na kaming nagtitiwala sa iyo, dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo. Para sa aming mga kapatid na may karamdaman, ang mga kahilingan ng aming mga Eucharistic advocates, yamang ang tunay na marami ang gumagaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila ay makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak naming Panginoon, nabubuhay nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon sa Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon At sumayo rin. at tanggapin niyo ang pagpapala makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa nihandog na, kumayo kayo, manatiling tapat na lagad ni Kristo. Salamat sa Diyos.